Good evening, everyone. So, I am Altailorin Balaro from Batch 4. So, yung natutunan ko po sa bagong uploaded na video ni Pastor Russell. At yung topic po kasi na ni-lecture niya sa atin ngayon is all about Revelation 20. So, para sa akin muna, yung verse na, yung buong chapter po ng Revelation sa Bible is parang favorite part ko sa Bible since parang nakasad kasi doon yung mga mangyayari na. Kumbaga kung sa Genesis, yun yung mga nagawa na. Sa Revelation naman, yun yung mga mangyayari pa. So, yun yung possible. Not possible kasi mangyayari talaga siya. Yun yung parang nakalagay na doon yung plano ng Panginoon. Tsaka yung mga babala na, yung mga guide niya sa atin, yung mga gagawin natin since nasa last day na nga tayo sa paghuhukom niya. So, ayun yung topic natin ngayon. So, sabi doon ni Pastor Russell, kailan nga ba darating si Kristo? So, kailan nga ba darating? Walang kahit sinong nakakaalam even si Jesus Christ na kanyang anak ay hindi niya alam kung kailan bababa ang kanyang ama upang magkukum dito sa ating mundo. Sinasabi niya Bili nga ka ng charcoal na toothpaste. kaya ganun sabi ko, walang araw kahit sino mang nakakaalam ng araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. So, magkakaroon ba tayo ng character development sa sarili natin kung kailan huli na ang lahat? Of course, tayo bilang nakakakilala na sa Panginoon at may relasyon na sa ating Lord, ay mas nakakabuti na mag-spread tayo ng mensahe niya kung mag-start siya sa family natin dahil kahit sino naman sa atin ay walang gustong maiwan yung part of the family natin. So, kaya nga nasabi dun sa may application ni Pastor Russell, should always start in us upang ipahayag ang kanyang mga salita at ipahayag ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, sunod sa ating mga friends, dahil huwag ka din nahayaan na magsisisi tayo lahat sa huli at pagsisisihan natin na hindi natin ikinalat yung salita ng Panginoon. So, tayo, hindi lang naman sarili natin yung gusto natin maligtas. That's why etong ginagawa natin ay isa sa mga way upang mas mapalawak yung connection natin sa ibang tao at magkaroon din sila ng opportunity upang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, hahayaan ba natin na tayo lang yung maliligtas na nakakakilala sa Lord? Syempre hindi. So, gawin nating hakbang or steps yung pakikipag-uusap sa tao, sa mga mahal natin sa buhay, konti-kontiin natin upang maipahayag natin yung magandang mensahe ng Panginoon. Huwag natin sanayin ang ating mga sarili na sa huli pa naman ng pagsisisi kaya okay lang na gumawa ng masama dahil for sure bandang huli ay pagsisisihan natin ito. Kaya nga nasabi ng Panginoon na katulad ng buhangin sa dagat, ang kanyang mga anak ngunit isang takot lamang ang kanyang kukunin. So, saan mo ba gustong mapabilang? Isa sa mga sand sa dagat o isa sa sand na matadakotin ng ating Panginoon upang iligtas niya. So, tayo mismo ang gumagawa ng part natin in life. Kung kasama natin si Jesus Lord ay mas mapapadali ito. That's all. Thank you for listening. Bye!